Samantala, tuloy-tuloy ang sinasagawang paghahatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 100,000 pamilyang apektado ng habagat. Kabilang dito ang mga pagkain at non-food items, habang nag-abot din ng pinansyal na ayuda sa mga pamilya na walan ng mahal sa buhay. Alamin ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Tapos na ang SONA, pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pa tapos ang trabaho. Sa halip, marami pa anya ang dapat gawin. Alam ko, ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalak at minimithi bilang isang bayan. Muling binalikan ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa ilang linggong paghahanda para sa talumpati hanggang sa mga usaping hindi na niya naisama dahil sa limitadong oras. Ayon sa kanya, mas mahaba pa sana ang SONA kung isinama ang lahat ng kanilang napag-usapan, pero hindi ibig sabihin nito na naiwan na rin ang mga problema. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado nang mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Isa sa mga usaping muling binigyang pansin ng Pangulo ang kalusugan, lalo na ang mga hinaing mula sa kabataan. Ibinahagi niya ang mga liham mula sa Youth for Health Coalition, kabilang ang kwento ng isang kabataang nakararanas ng gutom habang sumasailalim naman sa dialysis ang kanyang ama. May isa ring panawagan para sa mas matibay na aksyon laban sa alcohol use, second-hand smoke at iba pang health concerns na nakakaapekto sa kabataan. Kaya binanggit niya ang mga programang ginagawa ng pamahalaan mula sa Walang Gutom Program, Rice Assistance at School Feeding Programs hanggang sa dagdag na suporta para sa dialysis patients at mga pasyenteng may cancer, HIV/AIDS at mental health concerns. Kasama rin dito ang Yakap Program, gayon din ang zero balance billing sa mga DOH hospital ward at iba pang hakbang para mabawasan ang gastusing medikal. Pero para sa Pangulo, hindi sapat ang mga programang inilalatag ng gobyerno. Mahalaga rin anya kung ano ang sinasabi ng mga taong direktang nakararanas ng problema. Kaya hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na magsulat, magtanong at makilahok sa mga usaping panlipunan. Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.